Noong mga bata pa tayo, tuwing tinatanong tayo kung ano ang gusto natin paglaki, ang isa sa karaniwang sagot natin ay astronaut. Pero alam mo bang sa kasaysayan, wala pang Pilipino na pumunta sa space at naging astronaut? Until now, meet Polly Basubas, ang posibleng unang Filipina astronaut sa kasaysayan. Si Florence Pauline Gardose Basubas, o Polly, ay lumaki sa Mandawi City, Cebu. Anak ng simpleng pamilya, hindi nepo baby, pero malaki ang kanyang pangarap. Ang makapunta sa kalawakan. Mula bata pa lang, mahilig na siyang tumitig sa bituin. Nagtataka kung ano kaya ang pakiramdam ng maglakad sa buwan. Sabi ng iba, impractical, pero hindi siya sumuko. Nag-aral siya ng biology, tapos nakakuha pa ng scholarships abroad para sa kanyang bachelor's at master's degrees. Ibig sabihin, sariling sipag at talino ang puhunan. Walang shortcut, utak at tiyaga lang. Si Polly hindi lang basta nagbasa ng libro. Literal siyang lumipad sa parabolic flight sa US. Yung eroplano na biglang aakyat at babagsak para maramdaman mo ang zero gravity. Dito, gumawa siya ng biological experiments. Funded pa mismo yan ng United Nations under SGAC and Orwella Institute. Habang tayo naglalakad papuntang MRT, si Polly naglalakad sa ere habang lumulutang ang test tubes niya. Hindi lang yan. Nakapasok din siya sa NASA Space Academy sa tulong ng UNOOSA at US State Department. Imagine mo isang Pinay kasama sa training ng mga future astronauts. Kumbaga sa basketball, nakikipractice na siya sa NBA habang tayo nanonood pa lang ng PBA. Naselect din siya ng 5 international analog habitats. Ibig sabihin, nasubukan niyang mabuhay sa mga simulation ng Mars at Moon missions. At ngayon, kabilang na siya sa Moon daw bilang analog astronaut. Ibig sabihin nun, kumbaga, training wheels pa lang pero actual na preparation na para sa totoong space mission. Pero ano na nga bang current status ngayon ni Polly? As of the present, Polly is vying for a scholarship from SERA. At kung mananalo siya, siya ang magiging unang official astronaut candidate ng Pilipinas. At guess what? Yun na nga mga kamagkano, over the years, ito ang mga na-achieve ni Polly. Nakapagtapos abroad on scholarships, nag-zero gravity experiments funded by UN, sumali sa NASA Space Academy, naging analog astronaut sa Mundao, at ngayon, kandidato na siya na maging first Filipina astronaut. Kahit ganon kataas na siya lumipad, bumabalik pa rin siya sa Eastern Visayas para mag-inspire ng mga estudyante. Lagi niyang sinasabi, never give up on your dreams. Dami ngayon ng mga nepo babies dito sa Pilipinas, andyan pa rin ang mga taong katulad ni Polly. Sariling pawis, sariling sipag, sariling husay at scholarships ang ginamit para makamit ang kanyang mga pangarap. Ito na siguro ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Isang araw, aksidente niyang nasunog ang buong batch ng coffee beans at inakala ng lahat na tapos na ang negosyo niya. Pero nakakagulat dahil ang kapahamakang ito ang nagpabago ng buhay niya hanggang sa kumikita na siya ng $60 milyong kada buwan. Kahit nasunog ang labas ng mga butil ng kape, ang loob ay nanatiling ginto at may kakaibang usok na amoy na nakakaakit. Doon siya nagkaroon ng ideya, bakit hindi gawing bagong merienda ang mga nasirang beans na ito? Kaya't naglagay siya ng mantikilya at asukal sa kawali at biglang nagliyab ang apoy. Natunaw ang mantikilya, kumulo ang asukal at kumalat sa hangin ang matamis na amoy ng caramel. Pagkatapos, idinagdag niya ang mga butil ng kape, halong-halo ng tuloy-tuloy habang umaakyat ang itim na usok. Ang mainit na karamel ay bumalot sa bawat butil at kumakalansing habang niluluto. Nang lumamig, tumigas ang karamel at nagkaroon ng makintab na balot. Sa unang kagat, matamis na karamel, kasunod ang mapait pero masarap na lasa ng kape at may usok na hampas sa dulo. Patong-patong na lasa na hindi agad nawawala sa bibig. Ang akalang kabiguan na uwi sa pandaigdigang tagumpay, naging high-end snack na hinahangad ng lahat. Mula sa disaster hanggang sa milagro, ang kwento niya ay nagpapatunay na minsan ang kabiguan ay simula lang ng tagumpay. Maniniwala ka ba na ang napakalaking grain silo na puno ng mais ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo? Maraming nagtatanong, paano nangyari na ang isang bakal na istrukturang matibay sa tingin ay biglang bumagsak? Hindi lang ito malas. Ang tawag dito ay grain storage structural failure. Pagkatapos ng anihan, libo-libong toneladang mais ang ibinubuhos sa mga matatayog na metal silos na umaabot ng higit 80 talampakan ang taas.
Matibay itong tingnan pero napakakomplikado ng pressure sa loob. Kapag hindi pantay ang pagkakabahagi ng mga butil ng mais o kung pumalpak ang ventilasyon, maaaring masobrahan ng bigat ang isang bahagi. Dito nagsisimulang maipon ang stress concentration at pwedeng bumigay ang mga bakal na dingding, parang lata ng soft drinks na nadaganan. Pero hindi lang yan ang panganib. Kapag mahalumigmig ang panahon, ang mais ay pwedeng mag-ferment at maglabas ng ethanol vapor. Kapag ito ay nagliyab, ang temperatura ay maaaring umabot sa 300 at 330 degree Fahrenheit na sapat para wasakin ang buong silo. Kaya sa mga modernong silo ngayon, may mga smart system na nakatago sa loob. Sa mga pader nito ay daang-daang pressure sensors. Kapag may kakaibang stress o presyon sa kahit maliit na bahagi, agad itong nagpapadala ng babala sa sistema upang maiwasan ang sakuna. Pakitagalog lang bro.